malasakit sa ating kapwa. Huwag tayo matuwa na tayo lamang ay nakakaranas ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Sino po dito ang nakakaramdam ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos? Sino po dito ang pinapapala ng Diyos? Sino po dito ang ginagawa yung pinapatupay ng Diyos sa araw-araw? Lahat tayo mga kapatid. At tanong sa atin mga kapatid, sino dito ang selfish? Sino dito ang makasarili? So, ibig sabihin mga kapatid, kung hindi tayo selfish, kung hindi tayo makasarili, hindi tayo matutuwa na tayo lamang ay nakakaranas ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Na ang hugas pa rin natin, pag malasakitan natin ang ating kapwa, na kahit sila ay maranasan din ang pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Paalala sa ating mga kapatid, huwag natin sarilinin ang mga pagpapala na bunga ng pagmamahal ng Diyos. Ano po? So malinaw sa ating mga kapatid, lahat tayo nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos. At ang sinasabi nga sa atin, huwag natin sarilinin lamang. Huwag natin naisip na tayo lamang ang nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Magkameron tayo ng makikilakas magkaroon tayo ng puso sa ating kapwa. Ang tanong sa ating mga kapatid, handa ba tayo sumunod at makinig sa Diyos? Handa ba tayong ipakita ang katangian na meron ng Diyos? Muli, mga kapatid, anong puso ang meron ng Diyos? Puso may pagmamalasakit sa kapwa. Kaya, inaasahan sa ating ang Diyos. Kung gusto natin na ang katangian ng Diyos ay maging katangian natin, magkakameron tayo ng pusong mapagmalasakit sa kapwa. Kaya po ba mga kapatid? Kaya po ba? Amen. So, ikalawa mga kapatid, ano yung P? Pagmamalasakit sa kapwa. Pagmamalasakit sa kapwa. Ikalawa, ano yung edukasyong may puso? Ano yung yun? Edukasyong may unawa sa tunay na pangailangan ng mga tao. Malinaw na sinasabi sa atin mga kapatid at pinapaalala ng Diyos. Kailangan na uunawaan natin, kailangan na iintindihan natin ang tunay na pangailangan ng mga tao sa ating pong paligid. So tayo mga kapatid, sa mga narito, sino dito may pangailangan sa kamay? Diba? Alam natin kung anong gusto natin. Alam natin kung ano ang makakapagpasaya sa atin. At alam natin ang pangailangan natin sa araw-araw. Ano po? So muli mga kapatid, ano po sabi sa Mark 6:33, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. So sa konteksto nito mga kapatid, ng 6:33, ang mga tao ayon sa talata ay nakakitaan ng marundong na kagustuhan na mapakinggan si Jesus. At alam ng Panginoong Jesus ang tunay na pangailangan ng mga taong ito. Kailangan ng mga tao ang pastol na magtuturo sa kanila sa tamang daan, pastol na maghahatid sa kanila sa lugar na sagana ang pangangailangan, at pastol na mag-iingat sa kanila laban sa mga tao o bagay na dadating sila sa kapahamakan. Alam yan ng Diyos na sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya, ito ang kailangan ng mga tao. Aplikasyon sa atin mga kapatid, alam natin ang bawat pangailangan ng tao.
Sabi ko po yan kanina. Diba po? Alam nyo kung ano pangailangan ninyo. Pangailangan natin. Nandiyan dyan ang physical, material, emotional, at intellectual na pangailangan. Ano po? Nandiyan yung pangailangan natin sa katawan. Physical, nandiyan yung kalusugan. Emotional, nais natin payapa ang ating isipan. Intellectual, gusto natin lagi tama ang ating desisyon. Yan yung ating mga pangangailangan. Pero ipinapaalala sa atin ng Diyos, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, mensahe sa bawat isa sa atin, ating ibahagi at ipahayag sa ating kapwa na hindi lamang ang mga pangangailangan ng katawan, ito pong binanggit na physical, material, emotional, at intellectual ang kailangan ng tao. Ano po? Kung di ang salita mo ito ay binigay mo sa amin para kami ay matuto mga salita na ibinabahagi mo sa amin para mamulat kami sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat na ikaw yung Diyos na aming huwaran na nagpapakita ng mga dapat at hindi dapat namin gawin. Lord, muli sa umagang ito, humihingi kami ng lubos na kapatawaran, Panginoon. Kung hindi mo kami nakikita at nagmamalasakit sa aming kapwa, humihingi kami, Panginoon, ng lubos na kapatawaran kung nawawala yung pag-unawa namin sa tunay na pangailangan ng aming kapwa, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, humihingi kami ng lubos na kapatawaran sa inyo. Kung hindi kami nagnanais, para po sa lahat ng mga nagdaos ng kaarawan, sa mga tinugon, ang panalangin, pinagaling. So, dito po tayo sa dakupunahan at pag-isabay po tayo manalangin. Ano po? Ayan. So, tayo po ay manalangin kaysa atin po mga kapatid na naririto. Okay po. So, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat na ang mga kapatid ko, Panginoon, ay naririto sa iyo na kumunahan, Panginoon, na kinikilala ang kabutihan na ginawa ko sa kanila. Marahil ilan sa kanila ay nagdaan sa kaarawan, anibersaryo, Panginoon, ng kung ano mga okasyon. Naririyan din, Panginoon, yung iyong pagpapagaling. At higit sa lahat, Panginoon, naririyan yung pagtugon mo sa kanilang mga panalangin. Lord, ang aming samang panalangin na patuloy na sa mga kapatid kong ito, ipinaranas mo sa kanila ang kagalingan na sa iyo magmumula. Ipinaranas mo sa kanila ang iyong masaganang pagpapala. Kaya patuloy, Panginoon, na nawa sa mga kapatid kong ito, mamutawi ang patuloy na pagpapasalamat at bilang pagkilala ng pagpapasalamat ay makita sa kanilang buhay, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagkakaloob para sa kanila, Panginoon. Muli, maraming salamat at aglayin ng mga kapatid kong ito ang patuloy na pagpapala, patuloy na promisyon na sa iyo nagmumula, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming sama panalangin sa mataming sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid. Aming buhay na pagpala at nakilang Diyos, maraming salamat sa isang mabiyayang araw ng pagsamba na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo na patuloy na gumigising sa aming puso't isipan sa paglakad namin, Panginoon, sa pagiging isang Kristiyano. Dalangin namin, Panginoon, na mensahe mo ay patuloy na matatak sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa sa amin. At patuloy na ipaalala mo, Panginoon, sa bawat araw na pinahihiram mo ang bawat isa sa amin ng buhay, hilinga at kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin bilang baluyang pagpapala para sa iba. At patuloy na ang buhay namin ay maging kalulugod sa iyo sa bawat sandali. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na hindi namin nakakasama sa mga gawain ito para sa iyo. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na kumatok sa kanilang puso't isipan at ipaalala mo sa kanila, Panginoon, ang mga bagay na dapat unahin at
mga bagay na hindi naman ganoon dapat isalang-alang. Gayun din, Panginoon, patuloy na idinalangin namin at inilalapit ang mga susunod pang gawain. Kayo ang patuloy na manguna, kayo ang patuloy na magpahiram ng kalakasan, karunungan na kinakailangan namin, Panginoon. At patuloy na ikaw ang sumama sa amin para ang lahat ng gawain na ito, Panginoon, ay patuloy na magtagumpay at ikaw lamang ang patuloy na maitaas at malakihan. Hindi, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano mo iningatan ang bawat isa sa amin sa pagdako sa dahong ito, gayon din ipakaingatan mo ang bawat isa sa amin hanggang sa kami, Panginoon, ay makauwi sa aming kanya-kanyang tahanan. At patuloy na ibalik mo, Panginoon, ang panyapak ng bawat isa sa amin sa lugar na ito, kung saan ikaw ay aming kinakatagpo, binibigyang pasasalamat, sinasamba ni Hati, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa inamin pinagkakatiwala ang sanggitong muli na aming kaharapin, kayo po ang patuloy mag-provide ng aming mga pangailangan at kayo po ang patuloy mag-control at maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang